Kanuli Vlog upang maghatid ng update tungkol sa kalagayan ni Kuya Andy, Nanay Imelda at Joy Diwata. Bago ang lahat, hinihiling ko muna na pakilike at pakishare ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. Kamakailan, sinubukan nating tawagan si Kuya Andy upang humingi ng balita tungkol sa kanilang kalagayan. Gayon din kina Nanay Imelda at Joy Diwata, lalo na tungkol sa pinapagawa nating bahay. Subalit sa ilang ulit na pagtawag, puro tututut lamang ang maririnig. Senyales na walang signal sa kanilang lugar. Ngunit ilang sandali lang, bigla akong nakatanggap na mensahe mula kay Kuya Andy. 2 beses siyang nag-message bago ako nakasagot, at nang ako'y sumagot, hindi na siya naka-reply. Kaya bago ko basahin ang kanyang mensahe, nais ko munang pasalamatan ang ating mga sponsors, lalo na ang Boss Team A1. Tunay na kahanga-hanga ang kabutihan ng Boss Team A1. Hindi lamang sila nagbibigay ng tulong kay Joy Diwata sa kanyang pag-aaral at sa pagpapagawa ng bahay, kundi pati na rin sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo sa Cebu. Kasama sila sa mga nagbigay ng donasyon sa Team TechRam na umabot na sa milyon ang nalikom na pondo para sa mga biktima ng baha. Napakalaking tulong po niyan at saludo kami sa inyong kabutihan. Pagkatapos ng pasasalamat, muli kong binuksan ang mensahe ni Kuya Andy. Dito na nagsimula ang malungkot na balita. Ang sabi niya, open quote, "Mapagpalang umaga po kuya. Sorry po hindi pa makasagot sa mga tawag. Masama po kasi ang nangyari dito. Wala pa pong signal gawa ng malakas na bagyo na tumama dito." Close quote. Ayon kay Kuya Andy, labis ang pinsalang idinulot ng bagyo sa kanilang lugar. Nakakatara nga rin natin sa ilang mga video ng Kalingap community kung paano naghambalang ang mga poste ng Meralco sa kalsada, natumba ang mga puno at nabagsakan ng ilang bahay. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit matagal bago sila nakasagot o naka-update sa atin. Ngunit mas ikinalungkot ko ang kanyang pangalawang mensahe. Sabi niya, open quote, "Kuya, matindi po talaga. Pati po yung isang tao ko na nagpaiwan nung Sabado, muntik pa pong mamatay, nadaganan po ng barracks, yung tulugan namin." Close quote, dito ko napatigil. Isang taong nagmagandang loob na magbantay sa pinapagawa nating bahay ang muntik na magbuwis ng buhay. Siya sana ang naiwan upang siguraduhing ligtas ang mga gamit at materyales bago dumating ang bagyo. Ngunit dahil sa lakas ng hangin at ulan, bumagsak ang barracks na tinutulugan nila. Tinext ko agad si Kuya Andy para alamin kung kumusta na ang kalagayan ng taong iyon. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang sagot. Marahil ay mahina pa rin ang signal o abala sila sa pag-ayos ng kanilang lugar. Ang tanging panalangin ko ay ligtas siya at hindi nabalian o nasaktan ng maluba. Kung isipin, nakakalungkot talaga. Ang taong nagkusang magpaiwan upang tumulong pa nga, siya pa ang nadisgrasya. Ngunit sa kabila ng pangyayaring ito, nagpapasalamat pa rin tayo sa Diyos dahil walang nasawi at sana nga ay maayos ang kalagayan ng lahat. Sabi nga ni Kuya Andy, hirap pa silang makapunta sa bayan dahil sa mga nakaharang na puno at poste sa kalsada. Kaya't wala pa rin tayong update kina Nanay Imelda at Joy Diwata. Hindi rin malinaw kung si Joy ay umuwi kina Nanay Imelda bago bumagyo o nanatili sa kanyang boarding house. Isa rin itong paalala sa atin na gaano man kahalaga ang mga material na bagay, gaya ng bahay na pinapagawa, mas mahalaga pa rin ang buhay ng bawat isa. Sapagkat kung may nasaktan o namatay, iyon ay magiging mabigat sa ating konsensya. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Siya ang nag-iingat sa atin sa gitna ng unos. Kaya huwag tayong titigil sa panalangin at sa pagtulong sa kapwa. Muli, taus-pusong pasasalamat sa Boss Team A1 at sa lahat ng mga sponsors na patuloy na nagbibigay ng suporta. Ang inyong kabutihan ay inspirasyon sa marami. Salamat sa mga tulong na ipinapaabot ninyo. Hindi lamang sa proyekto ni Joy Diwata, kundi pati sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo. Pare ang video na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. Kamakailan, sinubukan nating tawagan si Kuya Andy upang humingi ng balita tungkol sa kanilang kalagayan. Gayon din kina Nanay Imelda at Joy Diwata, lalo na tungkol sa pinapagawa nating bahay. Subalit sa ilang ulit na pagtawag, puro tututut lamang ang maririnig. Senyales na walang signal sa kanilang lugar. Ngunit ilang sandali lang, bigla akong nakatanggap na mensahe mula kay Kuya Andy. 2 beses siyang nag-message bago ako nakasagot, at nang ako'y sumagot, hindi na siya naka-reply. Kaya bago ko basahin ang kanyang mensahe,
Nais ko munang pasalamatan ang ating mga sponsors, lalo na ang Boss Team A1. Tunay na kahanga-hanga ang kabutihan ng Boss Team A1. Hindi lamang sila nagbibigay ng tulong kay Joy Diwata sa kanyang pag-aaral at sa pagpapagawa ng bahay, kundi pati na rin sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo sa Cebu. Kasama sila sa mga nagbigay ng donasyon sa Team TechRam na umabot na sa milyon ang nalikom na pondo para sa mga biktima ng baha. Napakalaking tulong po niyan at saludo kami sa inyong kabutihan. Pagkatapos ng pasasalamat, muli kong binuksan ang mensahe ni Kuya Andy. Dito na nagsimula ang malungkot na balita. Ang sabi niya, open quote, "Mapagpalang umaga po kuya. Sorry po hindi pa makasagot sa mga tawag. Masama po kasi ang nangyari dito. Wala pa pong signal gawa ng malakas na bagyo na tumama dito." Close quote. Ayon kay Kuya Andy, labis ang pinsalang idinulot ng bagyo sa kanilang lugar. Nakakatara nga rin natin sa ilang mga video ng Kalingap community kung paano naghambalang ang mga poste ng Meralco sa kalsada, natumba ang mga puno at nabagsakan ng ilang bahay. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit matagal bago sila nakasagot o naka-update sa atin. Ngunit mas ikinalungkot ko ang kanyang pangalawang mensahe. Sabi niya, open quote, "Kuya, matindi po talaga. Pati po yung isang tao ko na nagpaiwan nung Sabado, muntik pa pong mamatay, nadaganan po ng barracks, yung tulugan namin." Close quote, dito ko napatigil. Isang taong nagmagandang loob na magbantay sa pinapagawa nating bahay ang muntik na magbuwis ng buhay. Siya sana ang naiwan upang siguraduhing ligtas ang mga gamit at materyales bago dumating ang bagyo. Ngunit dahil sa lakas ng hangin at ulan, bumagsak ang barracks na tinutulugan nila. Tinext ko agad si Kuya Andy para alamin kung kumusta na ang kalagayan ng taong iyon. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang sagot. Marahil ay mahina pa rin ang signal o abala sila sa pag-ayos ng kanilang lugar. Ang tanging panalangin ko ay ligtas siya at hindi nabalian o nasaktan ng maluba. Kung isipin, nakakalungkot talaga. Ang taong nagkusang magpaiwan upang tumulong pa nga, siya pa ang nadisgrasya. Ngunit sa kabila ng pangyayaring ito, nagpapasalamat pa rin tayo sa Diyos dahil walang nasawi at sana nga ay maayos ang kalagayan ng lahat. Sabi nga ni Kuya Andy, hirap pa silang makapunta sa bayan dahil sa mga nakaharang na puno at poste sa kalsada. Kaya't wala pa rin tayong update kina Nanay Imelda at Joy Diwata. Hindi rin malinaw kung si Joy ay umuwi kina Nanay Imelda bago bumagyo o nanatili sa kanyang boarding house. Isa rin itong paalala sa atin na gaano man kahalaga ang mga material na bagay, gaya ng bahay na pinapagawa, mas mahalaga pa rin ang buhay ng bawat isa. Sapagkat kung may nasaktan o namatay, iyon ay magiging mabigat sa ating konsensya. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Siya ang nag-iingat sa atin sa gitna ng unos. Kaya huwag tayong titigil sa panalangin at sa pagtulong sa kapwa. Muli, taos puso